How would you feel if you just moved into a new house and a dark shadow appears in front of you, asking you why you're there? Then have that same spirit appear to you in your dreams days later to instruct you to face a mirror by 12 midnight so she could talk to you face to face. This is the story of our guest for this episode, another listener turned guest who emailed us his experience with malevolent spirits. Enjoy. Okay, so yun po, i-share ko lang sa inyo yung nangyari nung lumipat kami dito sa house namin. Yung house kasi namin, actually the village itself is parang isa sa mga lumang subdivision siguro to between sa boundary ng QC, Marikina, and San Mateo. Okay. So hindi ko na rin babanggitin for the privacy of the place. Yes. Yung bahay na nirentahan namin for now, kasi lumipat kami dun actually sir 2017. Kasi strategic siya, malapit siya sa office ko, malapit siya sa office ng kapatid ko. So doon muna kami ng family namin, tatlo kami magkakapatid with my mom, tsaka tatay ko. And then marami kaming dogs actually sir, tsaka cats. Okay. Karabihan doon is adopted. So misa na pulot lang namin, alaga namin. So balik tayo sa bahay. Yung bahay na yun kasi sir, parang masasabi ko, baka parang built pa siya from 80s eh. 80s, okay. Yung design, 80s na yung design ng bahay. Parang matagal na rin pag tinignan mo yung kanyang sahig, marmol pa. Mm-mm. So nung pagpasok namin, tinitingnan namin, 2 house yun eh, sa isang lot. Malalaki yung cut nung place eh. Malalaki yung cut nung... Kaya masabi kong luma kasi malalaki yung cut ng mga bahay. Oo. Tapos yung mga katabi namin, alam mo masasabi mo, mga old designs din. Hindi ko naman siya sabing lumang-luma, pero nirenovate na rin kasi iba. So yun sa amin, parang wala kami information talaga sa bahay. Ang basta nakita ko is parang matagal na siya wala nakatira. Kung may tumira man daw, parang palit-palit. Okay. Ayon sa mga kapitbahay, yung house at nakakausap ng tita ko, palit-palit yung nakatira doon. Pagpasok namin doon sa house na yun, medyo katagisa kaming kwarto. Mm. Medyo makikita mo nga sir, luma, 4 na punong malalaki sa harap eh. Anong klaseng mga puno? Yung sa harap namin sir, rambutan, 4 na malalaki yun. Okay. Namumunga siya constantly. Sa likod may kamyas, may saging. So meron kaming sariling na saging doon. Supply. Tapos sa other street naman, madamo na siya, as in bakanting lote na siya. Mm-mm. Pag nakita mo siya sa gabi, creepy yung place kasi talaga madilim, may street light man. Pero yung mga warm color, kaya parang nakakatakot. Pero kami sir, hindi ako takot hindi naman takot or hindi sa naniniwala. Ang una kasi naka-experience ito, yung kapatid kong bunso na lalaki, tsaka yung pinsan kong babae. Kasi Okay. pareho silang may third eye. Okay. Pareho talaga silang nakakita. Yung kapatid kong bunso, pero hindi namin kasi sir ina-entertain masyado kasi ayaw namin mag-focus siya doon. Yes. Gano'ng katanda? Sorry. Yung kapatid ko sir, nasa 21. Okay. Yung bunso namin. Pero maliit pa siya, alam namin nakakakita na siya. So, pero later on, hindi na siya nagkukwento kasi hindi namin masyado na-entertain, ayaw namin mag-focus siya doon. So one morning, siguro mga pagkalipat namin mga 5 days siguro, nasa office na kami lahat. Tapos siya, natutulog siya mag-isa sa room ng parents namin. Yung room ng parents namin, sir, meron yung sariling CR. Habang natutulog daw siya, sir, bigla parang, alam mo yung pagkwento na sleep paralysis, di ba? Yes. Nag-sleep paralysis din siya. Hindi siya makagalaw. Then suddenly, nung pinilit niyang dumilat, pagtingin niya doon sa may CR, yung pinto, wala siyang makitang pinto. Pure dark. Okay. Maitim yung part na yun. Pero nagtataka siya kasi bukas yung mga bintana namin. Mataas yung sikat ng araw. Tapos biglang yung dark daw na yun, nagkorting tao. Kasi nagpalit ng shape, oo. Naging tao, tapos hindi mo daw siya, nagtataka siya yung sinag daw ng araw, parang hindi daw tumatagos doon, parang talagang maitim na maitim siya. Pure black. Tapos nagsalita daw yung figure, yung entity, sabi. Anong ginagawa niyo dito? Parang galit. Nagagalit. Bakit meron tao doon sa place nila siguro. Tapos hindi siya makagalaw sir, pinipilit niya. Maya-maya naman daw, nakarinig naman daw siya sa labas. Mga bata naglalaro. Yung maliliit na boses. Oo. Sinasabi din, anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nandito? Parang galit sila. Ba't daw kami nandun sa place nila? So yun, kami sir kasi,
we're raised as Christians. So, ikaw din naman siguro, sir, di ba? Christian ka rin or Catholic. Oo. So, ang turo ang sa amin, ever since ng pagkabata namin, sabi namin, whenever we encounter things like this, we call upon the name of the Lord. Di ba tinuturo naman? Yes. So, yun yung tinuro sa yun yung ginawa ng kapatid ko. Siguro para 3 times siya nagsalita na in Jesus' name. Then, nagising siya. Nung nagising na siya, nung dumating na mama at papa ko, sa akin kasi hindi nila kinukwento, sir, masyado yan eh. Kasi ako, sir, hindi naman ako takot. Pero pag nakakarinig ako, doon ako natatakot Okay. na hindi na ako nakipag-isa sa kwarto ko. Oo. Alam ko yung feeling. Oo, pag nalaman ko yun, hindi na ako mag-iisa sa kwarto ko, may kipagsiksikan na ako sa kanila ulit. Hindi nila sa akin sinasabi, nakwento na lang itong mga ilang, nung nararamdaman na rin namin kakaiba nga. Tapos sumunod naman na instance naman, dumating yung dating nakatira doon sa bahay. Yung nagpaparenta, sir, siya sa ngayon. Oo. Kasi habang naghanap pa kami, kasi na-delay na lahat ng plano namin dahil sa pandemic. So hindi kami agad nakalipat, nakahanap ng talagang titirahan muna namin. So nagstay muna kami dito. Siguro mga after a month, dumating yung dating nakatira doon. Sabi niya, di ba kayo natatakot dito? Sabi niya doon sa mama ko. Kasi mama ko, kasi sir, awareness siya na wala palang nagtatagal doon. Oo, alam niya. Oo. Sabi, di ba kayo natatakot dito? Sabi ng mama ko, ba't po? Bakit naman? Pero yung mama ko po kasi matatakotin din yun eh. Okay. So, nung nalaman niya, kasi matagal na daw wala nga. Yung mismo anak daw nung may-ari na namatay doon sa bahay na yun. Ayun pala, mamaya ikukwento ko yung history ng bahay talaga. Okay. Yung namatay, yung sabi niya, yung anak daw ng may-ari doon kasi may experiences, hindi doon nakakatagal kahit isang gabi doon sa bahay na yun. Okay. Kasi minsan, yung kwarto na tinutulugan ko, doon daw yung natutulog, yung anak nung may-ari dati. Pagkagabi daw, bukas yung ilaw, may dumadaan-daan sa bintana. Siyempre makikita mo yung silhouette na yun. Yes. Sa labas, pabalik-balik daw yung sir na anino na dumadaan. So, kaya the next morning daw, yung dating may-ari doon, hindi daw nagtagal doon, umalis na rin. Then may nangungupahan, hindi rin daw nagtatagal sir yung mga nangungupahan. Ganun din yung sabi nung kapitbahay namin, doon sa tita ko na nakakwentuhan yung house help nila doon na yung bahay daw na yun is wala daw talagang tumatagal. Oo. Tapos yung isang bahay doon sa harap namin, nagkukwento kasi may yung bahay na yun, dalawa siya na magkatabi sa loob ng isang compound. Yes, oo. Minsan daw doon sa terrace na walang nakatira, yung terrace doon, may nakikita daw sila doon babaeng nakatambay sa gabi. Okay. So nakaputi. Yun nga, yung sa bahay ng tita ko kasi, yung katabi namin, nakaputi yung nakikita. Yung sa bahay naman namin, sir, yung nakikita ng kapatid ko, black lady. Bunso mong kapatid to? Yung bunso kapatid na nakikita, yung younger brother ko, black lady nakikita niya. At saka isang isang lalaki, yun nga nagpakita sa kanya. Okay. So, yun, moving on, sinabi ng mama ko dun sa papa ko. Yung papa ko kasi, sir, kami, hindi ko naman sa active naman, lahat ng matay, sir, we have our faith, di ba? So, yes, active kami sa aming ministry. So, yung papa ko kasi aral sa ganyan, meron siyang mga experiences din. Kami mismo, may experiences kami sa mga ganyan, yung mga exorcism, yes, deliverance, yung mga deliverance ministry. Pero hindi kami active na. Lagi kami nandun. Pag tinawag lang ng pangangailangan. So, yun. Di nalaman ng papa ko yun. Ganun. So, una, dinalang namin muna sa prayer, sir. Kasi di ba, ganun naman talaga yes, dapat. Pag-pray natin yung place, i-bless. Ginawa namin lahat na para maging masaya yung place. So, doon nakitira yung pinsan ko, sir. Yung isa, yung babae, dalawa sila. Doon sila sa bahay ng tita ko. Kasi yung tita ko, nag-work sila din. So, every Saturday, Sunday lang sila umuwi doon. So, yun nagstay yung dalawa doon naman sa taas. Doon sa bahay ng tita ko. Tapos ito ako may katabi. Yung pinsan ko naman, ang madalas niya daw, sir, nararamdaman, tinatawag yung name niya. Minsan bababa siya doon sa mama ko. Tita, tinawag mo ba ako? Sabi naman ng tita ko, hindi. So, akala niya, pero lagi nangyayaring gano'n, sir, na may tumatawag sa kanya na tinatawag. Tapos, di bababa siya, tatakbo siya. Pagbalik niya, wala naman. Wala yung mama ko. O kung nandyan man, sasabihin hindi. Tapos yung, bukod doon sa pinsan ko yun, yung isa pa namin pinsan na babae. Minsan daw, natutulog siya sa hapon. Di ba, sir, alam mo yung mga pinto natin may siwang yan, di ba? Yes. Sa ilalim. Makikita mo. Oo. Natutulog daw siya sa sahig, sa lapag. Pagtingin daw niya, sir, naririnig niya may paakyat na akala naman niya, akala niya pinsan
pinsan din namin na padating. Eh, pagtingin niya, sir, bata, nakasilip sa siwang, yung mata kitang-kita niya, nakatingin sa kanya. Alas 4 ng mga hapon yun, sir, mga 4 o'clock. Nakatingin daw, nakasilip daw sa ilalim. Eh, alam niya hindi yun yung ate niya eh. Oo. So, bumangon siya, tinignan niya. Pagbukas siya ng pinto, walang tao. Tapos, ang constant nila sa akin kwento, nung alam ko na rin, laging may, alam mo yung madaling araw, ng mga banda 11 o'clock, may nagpupukpok, parang may nagpupukpok ng martilyo tsaka pako. Okay. Saan banda ng... Actually, sir, na-experience ko kasi Friday, sabi nila, samahan ko daw sila. Sinamahan ko sila ng Friday doon. Totoo, meron parang nagpupukpok, pero pag hahanapin mo siya, di mo ma-identify kung saang lugar. Okay. Sabi ko, sino naman, wala naman tayong masyadong kapitbahay, at saka sino magpupukpok mula 11 o'clock hanggang madaling araw. Bawa tulugan mo siya, sir, tulugan mo, narinig mo siyang tulog ka, di ba? Oo. Nandyan, magising kang bandang 2, 3, narinig mo pa rin siya. Talagang nagpupukpok. Okay. Na, di ba yung dahan-dahan ng pukpok? Sabi ko, sino magpupukpok ng ganitong oras, di ba? So, yun yung yung isa sa ma-experience naman sa bahay niyo. Tapos, minsan, matutulog sila sa salas. Aayusin nila lahat ng upuan. Okay. Akala ko nga sa palabas ko lang napapanood yun sa mga Insidious. Pagising daw nila, sir, dalawa lang sila. Pagising nila, yung mga upo ng lamesa nakatapat sa kanila. Yung nakatapat sa kanilang, yung mga upuan ng lamesa ng tita ko, sa kanila nakatapat. Akala nila may pumasok. Wala silang narinig na nag-urong, walang... Wala, sir, basta pagising nila, dalawang beses nangyari sa kanila. Pagising nila, yung mga upuan nakatapat sa kanila. Nagpapakaramdaman pa silang dalawa. Akala nila, isa sa kanila nag-aayos nun. Ang weird dun, sir, sa lugar na yun. Yung mga aso, nung paglipat namin doon. Oh, sabi mo marami kayo aso tsaka pusa eh. Ay, yung mga aso namin, lagi umaalulong. Alam mo yun, lagi talaga. Kahit yung mga aso ng kapitbahay. May oras? Madaling araw. Oo. Pati yung mga aso ng mga ilang kapitbahay namin, hindi kahul ang ginagawa, alulong. Oo. Kaya ang ginagawa ng papa ko, ako, pag gano'n, sinasaway namin. Siya, pangit pakinggan eh. Meron din isa pang instance doon, kapatid ko naman. Dumating yung papa ko tsaka mama ko, siguro mga 11 or 12 na ng gabi. Oo. So, pinakisuyo na sa kapatid ko yung sasakyan, siya na mag-park sa loob. So, pumasok na yung mama at papa ko. Ang ginawa ng kapatid ko, sir, hindi niya agad pinatay. So, nagpatugtog muna siya sa loob ng sasakyan. Then, dun banda, sir, ito yung bahay namin. Pag umabante ka palabas, may isa pang kanto. May nakita daw siyang tao padating. Okay. Yung mga aso ng kapitbahay namin, kinakahol yung mama. So, ang ginawa ng kapatid ko kasi, para hindi masyado madiliman, binuksan niya ilaw nung sasakyan, headlight. Oo. Pagbukas niya, sir, wala siyang nakita. Okay. Na tao. Oo. Di ang ginawa niya, pinatay niya ulit. Oo. Pagpatay niya ng headlight, nakita niya yung mama, papunta na sa harap ng sasakyan namin. Oh, sir, talagang swear to God. Ano daw itsura na sabi niya? Basta, sir, pure na anino yung makikita mo eh. Okay. Basta, alam mo yung tao, di ba, pag dito ka sa madilim, tapos yung may ilaw sa banda doon, yung street light, di ba, yung tao makikita mo na parang padating, pero hindi mo makikita kung... Correct. Din siya, nung binuksan niya, sir, yung ilaw, yung pag nakita niya, papunta na sa sasakyan sa harap. Oo. Din nung pinatay niya ulit, hindi malapit na, pagbukas siya ulit, alam mo, nakita na lang niya, binti na lang daw. Nung mama na naglalakad, papunta sa kanya. Ginawa siya, nagtatatakbo siya madaling gabi, nagtatatakbo siya sa gate, papasok ng bahay sa takot niya. Ang experience ko lang naman doon, tuwing galing ako ng office, alam mo kasi, mararamdaman mo na pag ang lugar hindi okay talaga, pag mabigat. Meron ka talagang heavy feeling. Maraming yan ang definition nila. Either mabigat, may iba talaga, yung mas sensitive, malamig daw eh. Pero yan nga, parang mabigat na, parang kulob na hindi mo maintindihan. Sa amin kasi iba-ibang temperature nung Tsaka, sir, alam mo, iba-ibang temperature maramdam sa bahay. Ako naman from office, darating ka mga 6 or 5. Nagtataka ako pagpasok ko ng bahay namin. Usually kasi pag hapon, yung mama at papa ko, yung mga pinsan ko, kasi nag-invite talaga kami ng mga tao doon sa bahay, sir. Parang masaya ba? Babago namin yung atmosphere. Yes. So, ganun yung ginagawa namin. So, nandun sila sa terrace, nagkukwentuhan sila. Pagpasok ko ng bahay, lagi kong napapansin, parang maabo yung paningin ko lagi sa ng bahay namin. Okay. Alam mo, parang cloudy, foggy yung loob. Iniisip ko, wala naman nagluto kasi dirty kitchen nakahiwalay. Pero yun ang constant kong napapansin sa bahay, na maabo yung paningin ko lagi. Yun lang yung aking mga nararamdaman doon. Pero may mga experience din na hindi ko na maalala din yung iba eh.
There's this one time din, yung pinsan ko naman na lalaki, ka-age yung kapatid kong bunso na 21 years old, dumalaw sa bahay namin. So, dalaw siya, dalay sasakyan, dumating pusina. So, nung hindi agad lumabas yung kapatid ko ng pinto, sinilipo na niya. Nung minute niya sa sa may gate, nakita niya yung pinsan ko, lumabas na. So, paglabas niya, nakita niya yung sasakyan, bukas yung bintana. Mayroon nakasakay sa driver seat. Okay. Hindi pinansin ng ko sir, ng kapatid ko. Akala kasi may kasama talaga siya. Kasi dumalaw lang naman. Di maya-maya, siguro mga 30 minutes, paalis na yung pinsan ko, nagpaalam na. Doon siya sumakay sa driver seat. Di tinanong siya ng kapatid ko, teka, sino yung kasama mo kanina nakasakay dito sa driver seat? Ang sabi ng pinsan ko, wala akong kasama, ako nag-drive. Alam mo, simula nun sir, yung pinsan ko hindi na pumunta sa amin mag-isa. Mga bandang 7 o'clock ng gabi yun na dumalaw siya sa amin, dinawala yung pinsan ko. Nakita ng kapatid ko, may nakasakay doon sa sasakyan na Oo. akala niya kasi yung bayaw namin na dumating Oo. kasi asawa nung kapatid ng pinsan ko. Simula nun, hindi na dumalaw sa bahay namin siya lang mag-isa. Simula nangyari, nagmadali pa uwi yung pinsan ko na yun. Yun yung mga, sunod-sunod na sir, sunod-sunod yung paramdam sa amin, 2-3 months gano'n. Pero ang pinakamadalas talaga nakakaranas, yung kapatid kong bunso, siya kasi sensitive talaga sa amin eh. Kahit ngayon sir papuntahin mo sa isang lugar, alam niyo pag may isang lugar siya sabihin, may nagpakamatay dito. Meron kaming ganong pinuntang lugar na nalaman niya may namatay isang house, na-describe pa niya yung itsura ng namatay na matanda. Nung tinanong namin yung mga kapitbahay, totoo, Oo. na may ganong namatay sa lugar na yun. Mabilis lang isingit ko sa'yo. Baka makatulong sa kapatid mo. Sige sir. So may nakausap kaming exorcist siya. Pero ganun, sensitive rin siya, may third eye siya. Ganyan na ganyan, description mo sa kapatid mo. Baka sabi mo, ganun daw talaga yung feel. Sa kanya, kinukwento niya yung feeling sa kanya. Minsan, nasa isang lugar siya, biglang papasok na lang yung papasok yung image, papasok yung emotion, papasok yung lahat pumapasok na sa utak niya. Tapos hindi niya pinaprocess. Either sinusulat niya or sinasabi niya. Nung kausap namin siya, may instance na ganun. Hintayin ko na lang mapakinggan mo. Pero literal, papasok lang talaga. Ganun nga sa kapatid ko eh. Ganun daw talaga. Wag mo i-process, wag mo try i-explain sa sarili mo. Ano yung naisip ko? Minsan may papasok na word, minsan may papasok na pangalan. Ganun daw talaga. So baka ganun yung mas sensitive kapatid mo kasi pagpunta niya sa lugar, nararamdaman niya kung ano nangyari. O minsan pa nga magdadrive kami. So magdadrive kami sa kanya. Sabihin niya yung papa ko, pa, dahan-dahan ka, kasi di ba, pag maulan sir, di ba yung tubig, pa, dahan-dahan ka, may matatamaan ka. Minsan may ginaganon siya. Pero pag titingnan namin, sir, wala naman tao yung daanan. Pero maliit pa siya noon, siguro mga 10. Pero ngayon kasi, ang hindi ko naman sinasabi, sir, na it's, para kasi di ba yung iba sobrang sarado isip, sabi sa demonyo yan. Totoo. May mga ganon kasi na sobrang sagrado. Kami naman kasi, kinukusin naman, parang gift din yan eh. Kaya lang naman sa amin, sa kapatid ko, ang advice namin, gusto lang maging normal yung life niya. So, hanggat maaari, try niya i-ignore. Kasi hindi naman lahat yan, sir, hindi lahat yan good spirit eh. Meron talaga malevolent na nanggagaya, na nang-iistorbo. So, yun yung na-experience namin sa bahay namin. Meron pa ulit siyang panaginip naman, sir, yung sa kapatid ko, na naginip naman siya. Sa house din na yun, wala yung papa ko that time. Doon siya natulog sa kwarto ng parents ko rin. Biglang, sir, mga alas 12 ng gabi, biglang bumangon, dire-diretso. Sabi niya sa mama ko, ma, pahingin salamin. Okay. Yung pala, sir, nananaginip na siya, yung matandang, may nakikipag-usap sa kanya, old black lady na. Oo. Kung gusto daw namin tinatanong din, bakit kayo nandito sa bahay namin? Ganun siya sabi lagi. Tapos ang sabi niya, kung gusto niyo ako makausap, humarap kayo sa salamin ng alas 12 ng gabi. Makikita daw siya. Simula nun, sir, yung salamin ng kapatid kong, yung pangalawa, binabaliktad namin. Nagtataka siya pagdating niya ng office. Nagtataka siya pagdating niya ng office. Bakit nakabaliktad yung mga salamin ko? Yun kasi, sir, talagang hindi takot yun. Palaban na. Wala siyang pakialam. Talagang hindi siya, talagang kahit iwan mo siya sa isang lugar na ganyan, at iwan namin siya minsan doon sa bahay,
wala siyang pakialam eh. Eh ako pag iniwan ako doon, lahat ng ilaw namin bukas eh. Hanggang sa tita ko. Oo. Tapos yung radyo namin talagang malakas na malakas. Puro Christian music yung pinapatugtog ko. Yung mainit na yung nararamdaman namin. Talagang panay-panay na sila ng kwento. Talagang puro Christian music yung piniplay ko sa house. Mm-mm. Tapos talagang lahat ng ilaw bukas para walang madilim na part ng bahay. So, Correct. ganon. So, yun yung nung nag-imbestiga pa kami sa Homeowners Association, nalaman namin pala yung house na yun, may namatay doon ng matandang babae. Okay. So, yung mga anak niya nasa ibang bansa na, tapos naiwan na lang siya doon, byuda na siya. Eh, in history, hindi naman sa sinisiraan ko, sir, hindi daw maganda yung attitude nung babae. Nung taong yun. Oo, okay. Oo, sabi rin ng mga kapitbahay. So, parang naiwan yung imprint niya, tapos doon din siya, yung mismong tinutulugan kong kwarto, doon pala namatay, sir. And Buti manhid ka. hindi ko alam, sir, that time kasi kung alam Oo. ko, kaya pala nagtaka ako isang araw, bakit nilagay ng papat mama ko yung mga aso sa kwarto namin? Bigla akong nilagay ng mga kasama. Okay. Yung pala, nalaman na nila na doon namatay yung Okay. lola doon sa bahay na yon. Hindi siya death by natural cause, death by accident. Ay. Meron siya meron kasi maliit lang daw yun siya, may inaabot na something sa isang, hindi ko alam kung ano doon sa kwarto, nabagok daw siya, tapos Okay. nabalian ng mga tadyang, hindi maganda Oo. yung pagkakabagsak. So doon pala siya namatay tayo. So nalaman na namin. So yung nangyaring experience namin, siguro 2 months or 3 months na tuloy-tuloy na ganun yung experience ng mga kapatid ko tsaka nung mga pinsan ko. Kami naman, so what we did, sir, para makorek yung bad impression ng house, yung bad vibes, lagi kami nag-i-invite ng bisita, lagi kami nag-host ng mga birthday party doon. So pinasaya talaga namin yung environment. Tapos nag-alaga ng halaman doon sa likod para magkaroon ng buhay, ng mga herbal plants ng mama at papa ko. Nag-alaga rin sila ng mga manok. Okay. Ngayon aso na yung manok nga namin yata 5 na, hindi nakakatay kasi hindi kami nagkakatay talaga sir. Oo. Tapos yung aso namin 17 na yata. Wow. Mga pusa. So mahilig Okay. kasi kami talaga mag-alaga. Tapos sir, ito advice ko lang. So syempre narinig ko na lahat yung advice from other Yes. faith. Oo. Yung Wiccan, Witch, Yes. yung mas Benedictine medal. Hindi ko naman dinidiscount yan kasi meron din Yes. talagang based on faith talaga ginagrant din Yes. naman ni Lord. Kami sir, ang ginawa namin nung nalaman namin ganun na, alam mo yung Psalm 91? Hindi eh. On the Christian perspective, pag nag-research ka about Psalm 91, sa ano yun sa Bible, yung Song of David, it's prayer of protection against all evil talaga. Curses. Okay. So what we did sir, nung nalaman na ganun, ginawa ko, nag-print ako ng mga yung mga papel. Nilagay namin sa bawat kanto ng house. Mm-mm. Tapos ni-recite namin yung bago matutulog and then prayer. Nagpe-pray kami. So yun sir, simula nung 2017 hanggang ngayon naging normal naman yung house. Nagbago. Tapos wala kami nararamdaman. Nung ni-recognize na ng papa ko na talagang may nagpaparamdama, saka na kami gumawa ng step na we need to do something na kailangan natin din. Yes. Kung ginagambala na tayo, then we have to protect ourselves. Correct. Actually, isa rin yan sa mga sinab. Ito, isang napapakinggan ko na podcast rin. Ang pangalan is Grimcast. Nalulun lang ako recently. Ang na-mention nila, pag hindi mo ina-acknowledge, mas magpaparamdam. Parang ganun. Parang nagpapapansin. So, I think the fact na in-acknowledge nyo rin, which is good. Parang, meron talaga, tapos address nyo. Tapos yung na-mention nga nung exorcist na nakausap namin, sabi niya, karamihan dyan, lost souls. Hindi nyo masasabi talaga na. So sabi niya, hindi porket itim yan at masama na eh. Pero yun nga, sa mga mas sensitive, mas makikita nila yan eh. Sa amin kasi nakikipag-communicate sa kapatid ko na they don't want us in their place talaga na nagagalit. Oo, yun merong intention talaga eh, no? Oo. Ito pa sir pala, para meron kasi ako sa pantito na hindi sa amin nakatira. Yes, oh. Na may third eye talaga. Dati siyang practicing albularyo. Okay. Then iniwan niya na. Nalaman niya na yung house, meron. Napanig kasi nung nalaman niya lilipat kami. Napanaginipan niya yung house na meron daw talaga doon nakatira na hindi maganda. Parang hindi naging maganda yung history niya.
Nagalit daw sa mga nakikita. Kasi ang kwento nung mga kapitbahay doon, kumuha nga lang daw ng bunga ng malunggay, nagagalit na yung Nagagalit, dati nakatira doon. Oo. Oo. So, meron talaga siyang history. Tapos yung tito ko na yun, nalaman, wala kami kinukwento sa kanya na gano'n nalaman niya may matanda na namatay doon. Talaga? Oo, na hindi nga daw maganda. Tapos, parang feeling ko talaga may mga itim, sabi pa nga nung dati nakatira doon, sabi yung sa likod ng bahay daw namin, itim na duwende yung mga nakatira. Yun yung di ba Okay. yung narinig ng kapatid ko na, ba't kayo nandito? Ba't kayo Oo, nandito? yung maliliit na boses, sabi mo. Yung kapatid ko na yun din, sir. Meron pa New Year naman to nangyari. So, that year, 2017. Natulog siya mag-isa sa room din ng parents ko. Bukas mga bintana. Alam mo, sir, merong sumilip sa bintana. Sinitsitan siya na napakalakas. Talaga? Narinig niya lang? Nakita niya mismo, sir, kasi yung mama, na sumitsit sa kanya, napakalakas eh. Pero imposible kasi may makapasok kasi ang tataas din ng bakod ng bahay namin. And ang dami pa Oo. namin aso. Nagulat na lang kami madaling araw, mga 2:00. Bigla nagtatatakbo palabas. Tinalunan ako sa kwarto ko. Doon siya nagsimiksik. Oo. Tapos yun nga, tinignan ng papa ko kasi baka nga, tinignan namin, baka nga may Baka may nakapasok. pumapasok. Wala naman. Oo. Meron pa nga yung kapatid ko gabi, na-record niya, sir, kumakanta, naghihili ng bata. Na-record niya Uy, sa bahay. pahingi. Sabi mo baka parinig Alam ko, natin sa mga ano. alam ko pag narinig mo yun, sir, may tumitalak na manok. Pero pag pinakinggan mo maigi, meron kang Oo. marinig naghihili bata na Kaya ko ma-adjust Baka ma-adjust ko yung audio, marinig subukan ko natin. hingiin sa kanya kasi Oo, kung mahingi mo. pinabubura na yun ng kapatid ko, ng papa ko kasi wag daw niya Oo, isip. Pero alam sabagay, ko hindi niya totoo. binura. Totoo. Alam ko hindi niya binura eh. Kasi yung kapatid ko naman na yun, hindi naman siya yung... Alam ko hindi niya binura, sir. Kasi alam lahat ng mga pinsan ko, narinig na. Gulat ako. Okay. Na-share na pala niya. Kinikilabot ako dun sa ano na yun. Pero, totoo, sir, pero yung Psalm 91 talaga, pwede mo rin yun ang ginamit namin eh. Na Okay. prayer protection. Kasi Mm-mm. talagang pag binasa mo siya, it's trusting the Lord talaga. Yes. Tapos yun, nag-pray lang kami. Then naging normal naman yung bumpalig. Hanggang ngayon naman, sir, so far, bago kami umalis, wala naman na nagpaparamdam kahit sa bahay ng tita ko. Yun rin ang isang sinabi actually ng exorcist. Kahit anong religion mo, kahit ano pa Oo. yan, Catholic, Basta may Christian, faith. Muslim, basta yung faith mo, tsaka yung intention. Parang Oo. nasa sayo, nasa intention mo personally na i-cleanse, magdasal o humingi ng tulong, yun yung magpapalinis. Kasi sabi niya, yung power ng thoughts talaga, power of thought and power of faith, yun yung mag-push away. Ginagrant din Tsaka naman ng Holy Spirit kasi yung mga ganyan yung intentions. So yun, grabe yun. Pero ngayon, so far, peaceful naman. Nasa house namin. Pero, alam mo, sir, makwento ko na, narinig ko na rin pala yung siya na pagkwento yung biringgan. Yes, sa Biringan, oo. Like, sorry, mabilis lang. Matatanong ko sa'yo nasa notes ko kasi ngayon. So may theory ako kasi napapansin ko maraming nakausap kong may third eye o sensitive parang nanggagaling sa isang area. So tatanong ko sa inyo, kasi ikaw tito mo, bunso mong kapatid. So meron sa pamilya nyo, taga saan kayo kung pwede ko matanong? Ano po? Ako taga saan? Anong probinsya kayo nanggaling? Ako, sir, Manila talaga ako. Okay. Yung mama at papa, yung mama ko, taga Samar, Northern Samar. Ayun. Ang dami ko nakakausap mga tagaling Samar. Sige. Sir, yung lolo ko, dating albularyo. Ngayon, hindi Okay. na nagpapahinga na. And yun, nagkukwento yun about biringan. Samar rin siya. Samar rin yung lolo Northern, mo. oo, Northern. Katarman. Northern Naku, Samar. Katarman. Okay. Tapos, sir, yung lolo ko, yung tito ko naman na isa, taga Calbayog naman yun. Okay. Kalbayog isa. Pero yung papa ko, Samar pa rin, sir, di ba? Yes, Samar pa rin. Yung papa ko naman Quezon. Kami magkakapatid kasi, sir, lumaki na kami Manila, dito kami nag-aaral, dito kami nagtrabaho. So, wala kami masyadong sa ganyan. Pero na-experience namin kasi mga exorcism dati sa church namin. May mga pinagaling din sa exorcism Pero bata pa ako, hindi ko na masyadong maalala. Sa Manila na yun? Manila na, dito na yung sa church namin, sir. Pero yung napapansin, yung lolo ko, yung nasabi nyo nga, parang wala na, sino ba lumaki sila in the 40s, 50s, walang dyaryo noon, walang internet, pero bakit alam nila yung biringan? Sila nagkukwento, sir Yung lolo ko, sabi niya, many times na daw siya nakapunta doon Kasi albularyo siya, pero hindi niya kinukwento, sir na ganun. Minsan na one time pag yung doon siya natutulog sa bahay ng tita ko. Sa gabi may kinakausap na hindi namin nakikita, na hindi nila nakikita. Oo. Ang sabi,
Pagkalasing siya nagkukuwento, pero pag yung normal siya, hindi siya Ayaw niya. nagkukuwento na Oo. hindi niya daw binabanggit kasi nandiyan nga daw, pinagbabantay lang daw sa kanya. Pero yun nga sir, yung nabanggit niyo nga na kung gawa-gawang kwento 'to, bakit parang alam na alam siya nung matatanda sa atin, 'di ba? Mm, mm. Saan nila babasahin yun, 'di ba? Napakinggan mo yun sa Biringan na episode, yung lola nung isang co-host namin, yun ang nagkukuwento sa kanya na parang hindi pa nga modern Maynila noon nung 40s, 'di ba? May kwento sila mga Minsan pigain ko yung lolo ko magkwento oo. kung ano ba itsura nun. Pero ano sa Oo. nasasabi niya sir, may mga kotse rin daw sila doon. Yun nga daw eh. May mga kotse din na magaganda yung lugar. Pero hindi niya kasi binabanggit eh. Kasi alam daw nila pag binabanggit. At saka sir, ito ang sabi ng lolo ko, nagsisimba rin daw yung mga engkanto doon. Mm. Oo, yun nabanggit niya. Pero wala silang cross doon. Yun ang nasabi niya. Tapos mga nakaputi daw. Alam mo sir, yung mga totoo nagsasabi, alam mo hindi nagkukwento masyado eh. Yung may hawak ng truth, yung talaga nakakalam, hindi sila masyado magkukwento. Magkwento man sila konting-konting information kasi alam daw eh, pag kinukwento mo lolo ko Talaga? albularyo eh. Oo, Oo. meron daw siya talagang, ang tawag nga nila umalagad eh. Umalagad. Oo, yung nag-guide sa kanya sa paggagamot niya dati. Alam mo, based sa mga nakausap ko, baka yan yung parang mga bantay. Yes sir, yun bantay nga. Bantay eh, di ba? Umalagad. Bantay. So, yun nga, napagkwento niyo, parang paano nga gawagawang kwento to parang totoo sa mga lolo't lola natin paano lang gagawin to? Wala naman sila nababasa mga ganitong. Oo, di ba? Hindi sila exposed dati, di ba? Tsaka may pinsan din ako sir taga dyan sa Mm. Araus, yung tinatawag na malapit sa Biri, malapit Sa doon. Biri. Pinsan ko, oo, taga ron, nakakakita rin. Meron kasi akong nabasa before na so para sinasabi nila bandang Samar, basta dyan sa Samar, ang daming merong gift na nakakausap ko na ang roots nila Samar, parang lola nila galing doon, ganun. Mm. Kami, in our case, lolo ko, tas yung bunso kong Oo, kapatid, yun meron, nga, nakakakita. meron, di ba? So yung mga mas sensitive galing doon. So may ganun kayong theory, sir, na yung tito, di ba? Narinig ko pa nga dito. Yung tito rin. Gusto ko rin yung ano na yun palabas na yun. Pag panoorin mo, sir, maganda. May nakausap ako, sabi niya, medyo accurate yung Maganda representation siya. daw doon. Oo. So, yun, talagang sa tingin ko. Pero ako naman, sir, as long as yung wala ka namang ginagawa rin masama sa kapwa mo, di ka naman basta-basta magagalaw. Oo. You have faith, di ba? Pero kahit ano pang religion mo, basta yung actually, isa rin sa mga protection mo yung good deeds Oo, di ba? totoo. Para hindi ka lapitan ng negative. Hindi yung mga, sabi, usual naman na in-advise sa atin. Sa ngayon, peaceful na siya. Masasabi ko naman, wala na kami. Kahit yun naman yung kapatid ko, wala na rin daw siya nararamdaman. At Talaga, which is good. pinabisita rin namin yung uncle ko na talagang practicing ganyan na bumisita siya minsan, sabi wala na daw siya nakikita. Tapos, pag pumunta ka kasi dun, sir, sa street namin na yun, although maganda naman yung lugar, peaceful, malapit sa bundok, tapos mapuno. Pag araw, okay, ang lamig. Pero pag pumunta ka ng gabi, parang ang dilim ng paligid. Alam mo yung kahit yung street light, parang hindi niya mapaliwanag yung mong paligid. Hindi lumiliwanag yung mong paligid. Pero ngayon nagbago naman yung atmosphere. Simula kasi parang yung bahay namin, parang dekada yata walang nakatira. Posible. Parang doon yata lahat tumira yung mga evil spirit Kasi totoo yun pag walang nakatira sa bahay, pamamahayan talaga Oo, yun nga Totoo yun. Oo. Kaya kami, nung nalaman namin ganun yung bahay, hindi naiiwang walang tao, lagi may isa. Unfortunately, ako lagi naiiwan. Minsan, pagkagabi na, kinakabahan na ako, baka mag-brown out, pag umuulan-ulan. Sabi ko, hindi ko na saan ako dadamputin nito So, ang ginagawa ko talagang, lagi ko lang nakacharge ng cellphone para may ilaw ako, yung Bluetooth speaker ko, lagi nakatugtog. Kasi ramdam mo talaga, sir, na ramdam mo yung lugar may kakaiba talaga. Kahit wala akong third eye, malaramdaman mo Pumupunta naman ako sa mga lugar na magaan. Hindi oo. Ano yung nafe-feel mo? Kung pwede mong i-explain, ano yung parang nabigat? masikip, sir. Alam mo, parang masikip. Parang masikip yung paligid mo. Parang di mo ma-explain Alam mo, parang katulad ngayon, nagto sa conference room namin. Malamig, tapos parang nakakahinga ka. Pagka meron kang nararamdaman kakaiba, parang ang hirap huminga. Okay. Tapos, basta nararamdaman mo lang
Tapos ito pala sir, na ano ko rin intramuros niya, di ba? Na Mm. nasagi niya yon. Yung pinsan kong may third eye na lagi ko sinasama. Lagi kami namamasyal actually doon kasi di ba ang ganda mamasyal sa Mm. intramuros. Parang bumabalik ka sa past, Yes. parang vegan of Manila. Yes, oo. May one time na nag-stay siya doon. Nag-stay kami doon ng mga 5, 6, 7 hanggang 7. Minsan daw sa balcony, sabi nung kapatid nung pinsan ko, nakita niya white lady Okay. nakadungo sa mga tao. Tapos nung nakita siya, nakita nang nakatingin siya yung pinsan ko, sinundan kami. Okay. Sa lahat daw ng lugar habang nagpipicture kami. Pero hindi naman daw siya lumalapit. Parang tinitingnan, siguro kasi nakikita daw siya ng pinsan ko. Nakita, oh. Baka gusto ko kausapin, oo. So yung sabi ko, yun, nag-pray na lang kami. Yun, bigla naman daw nawala. Pero alam din daw niya kasi pag bad intention yung nakikita Yun nga niya, daw eh. mabigat daw talaga eh. Nararamdaman ng mga sensitive pag may masamang balak eh. Pag bad intention yung spirit. Oo. Tsaka yung pinsan ko na ayaw magstay ng matagal doon sa Intramuros sana pag gumagabi na. Ang dami daw. Hindi daw Grabe siya daw. makahinga. Ah, talaga? Grabe daw yung Yun ang dami. effect sa kanya. Tsaka mapapansin mo sir, kahit maliwanag yung street doon, para yung mga ilaw hindi enough din. Oo, sa totoo lang, nung minsan Napansin mo ba yun? parang hindi mo na makita yung medyo, kahit may ilaw yung street, sa malayo, wala ka na masyado mahagip. Parang nilalamon yung dilim, di ba? Yung pinsan ko, basta sabi niya ayaw niya magpagabi doon masyado kasi hindi na daw siya nakakahinga. Na-prove naman namin sir, bigla na lang yung minsan nananamblay eh. Pag yung late na kami umaalis doon, nag-i-stay pa kami sa may McDonald's, sa may Letran area. Yes. Bigla magyayaan na yun na hindi na ako makahinga dito. Hindi naman niya sinasabi kasi sir, actually totoo yun. Hindi niya sa kinukwento kasi lumalapit. Kahit anong piga namin sa kanya. Yung mga nakakakita, birang-bira talaga magkwento eh. Kasi totoo yung sinasabi, nakikita daw, naririnig ka daw eh, lumalapit sila eh. Kaya hindi ako sa bahay nagkwento eh, kasi Oo. baka bumalik sila eh. Ako na sa bahay. Ginagawa ko, nagdadasal ako. Actually, yun nga, Bob, ang Tama yun, suggest sir. ko sa'yo, after natin ito, kahit you lead the prayer sa Psalm 91, okay lang para may cleansing. Yun ang napansin namin, para after each, hindi ko na sinasama sa recording yun, pero after each interview, kasi nga, kanya-kanyang lugar tayo, may cleansing lang para at least, diba? So yun, totoo yun sir, yung mga nabasa ko sa yung wala talaga, kumbaga, kaya ako nagustuhan yung podcast yun, kasi talagang totoo, first-hand information ng mga taong naka-experience, Yes. at saka alam mo, hindi gumagawa ng kwento kasi, Oo. pag yung sabi ko nga sa'yo, pag alam talaga nila yung totoo, hindi talaga nagkukwento ng, alam mo, extravagant yung kwento. Oo, tsaka hindi, Alam mo na, pag over-design. tsaka ayaw nila sabihin kung sino sila. Oo. Pero yung pinsan ko na yun, minsan pipigayin ko. Minsan nagkukwento yun, sir, sa jeep nakasakay siya from school, gabi siya uwi. May kasakay siya. Pagtingin niya wala na. Akala niya tao lang din kasi minsan eh. May katrabaho din ako dati sa bank. Nakakakita. May level din daw sila eh. May yung nakikita. May level. Iba. Yung iba, ramdam. Yung iba, naririnig lang. Yung iba, yun nga, may isa, nakikita niya, nakakausap niya. Yung iba walang kausap eh. Ramdam lang eh. So ano yung Yung kawork ko dati sa bangko, sabi naman niya, may level din daw nakikita niya. Minsan, hindi daw siya nakakakita ng malignant spirit, yung mga maligno. Ang nakikita niya multo. Okay. Ewan ko sir, tanong mo sa hindi daw siya nakakakita ng entities, Oo. mostly multo. Yung isa ko naman ding kakilala, mostly man nakikita daw niya, mga engkanto, multo pa, pasulput-sulput, pero most on the engkanto daw yung nakikita niya. So ewan ko kung depende talaga sa gift din ng tao. Sige. Actually yun, kagaya nun, yung exorcist na nakausap namin, marami daw siyang pantay. Never niya nakikita. As in, never niya nakikita. Nakikita siya ng isang kaibigan niya. Pero yung mga bantay niya, minsan naririnig niya. Minsan. Pero in general daw, wala. Pagkaintindi ko, iba-ibang level talaga. Depende, siguro. Yung parang tayo, di ba, sa lawyer, iba-iba rin expertise ng lawyer, di ba? Criminal law, political, sa doktor, ganun din. Pero sa tingin ko sa level of sa spiritual field din, parang gift din eh. Katulad yung kapatid ko, sir, hindi naman siya nakakita ng engkanto. Oo. Multo. Never siya nagkwento sa akin na nakakita siya ng kapre. Oo. Most of the time, nakikita niya parang, hindi ko alam kung evil spirit, kasi minsan naka-black daw. Oo. Tapos pero alam niya yung lugar kapag kami nagpakamatay or may namatay, more on that naman siya. Ngayon, nung hindi na siya nakakakita, nung maliit yan, magkukwento sa akin niya, may nakikita daw siya sa tao, maapoy. Talaga? Nagkukwento siya, nung maliit pa siya, 4 or 5 years old siya. Minsan, makakanood siya ng TV na nakakatakot. Ba't parang ganyan yung nakita ko sa labas? Gaganon yun minsan. Oo.
Tapos yun nga ang isa sa nakwento niya sa'kin, nakita siyang taong umaapoy daw na hindi ko alam baka San Telmo yun. Oo nga eh. Ano kaya yun, ano? Pero ngayon hindi na ang more on the pakiramdam na siya. Nadi-discern niya yung place. Kung willing, again, choice niya yun, pero meron mga nagsasabi, kung gusto mong isara, one is dasal daw, dasal plus Mm. intention na ayoko na. Hindi yung parang nanonood ka ng horror movie tapos ayoko, nagtatakip ka pero Oo. sumisilip ka pa rin. Hindi dapat yung feeling talaga na ayoko na. Yung talagang full na ayaw Oo. mo na. Mako-close mo daw, kakaulit lang nun sa sarili mo eh. Tama ka naman eh. It's gift pa rin siya eh, kahit ano sabihin mo. Malay mo may makatulong siya sa ibang bagay, di ba? Tsaka sabi naman yung ano naman sir, yung tito ko na talaga dating, sorry narito ang daming character sa Ay, kwento ko. okay lang. Yung, Nakalista naman yan. No? sabi naman nung tito ko naman, hindi naman daw talaga sila lumalapit sa pag ko problematic sir, totoo yun eh. Na-attract din sila eh. Talaga? Sabi niya pag yung parang hindi maganda yung aura mo, nakikita daw nila kasi yung tito ko na yung sinasabi niya, lumalapit yan pag alam nila pagka mahina ka spiritually. Nakikita nila yun eh. Okay. Nakikita daw lumalapit. Ewan ko sir, pero yun ang kwento kasi siya, dahil problematic siya, most of the time nilalapitan siya eh. Nang masama doon, yung mga anak niya tinatamaan lagi. Yun ang nagkakasakit. Nagkakasakit. Oo. Minsan nakikita nung pinsan ko, ito yung pinsan ko may third eye na babae, tatay niya rin yung may third eye. Pareho yung taga-Samar yun. So minsan nakikita daw nila, sir, alam mo yung, nakakita ka na ng bangkay, sir, na maputla. Okay. Yung walang makeup. Oo. Minsan may ganun daw sumisilip sa bahay nila. Tapos, nagtaka daw siya kasi, yung mga kapatid niya, biglang nagtakbo. Ano tingnan niyo, sir, nakasilip sa pinto nila. Maputlang maputla na mukha ng matandang lalaki na nakabarong. So yun, ganun talaga. Pero yung pinsan ko na yung pag piniga ko yun, napapakwento ko lang namin yung pag pinipiga ko eh. Pero yung sabihin mong kukwento niya ng kusa, hindi. Yun lang nakakwento niya. Minsan, kasakay niya sa sasakyan, akala niya tao. Paglingat niya ng paningin niya, wala na. Sabi, paano bumaba yun? Sabi niya, tumatakbo yung jeep, sabi niya. Yun na iniisip niya. Minsan nararamdaman niya, pauwi siya ng bahay. Naglalakad din, kasunod niya. Pero wala siya nakikita. Minsan wala siya nakikita, minsan may nakikita siya. Pero depende sa level of stress niya rin eh, pagka nakakakita siya. Yun nga rin daw eh. Depende sa stress ng mga, kung nga may sensitive ka, depende sa stress level mo or sa kung may pinagdadaanan ka. Tsaka yun, totoo pag gusto din nila magpakita sila kahit ayaw mo. Sabi niya, kahit pilitin daw niya minsan makita, wala siya makikita. Pagka gusto rin daw magpakita. So ito, yung mga yung kwento sa ako sir. Ako naman sir kasi, nakakakita siguro ako dati pa eh. Pero nung tumanda na tayo, rational na tayo. Yes, oo. Nagiging rational ka na, focus ka na sa work, sa school. Iba na yung focus natin. Dati parang, nung maliit ako nakakakita ko, pero hindi na lang malinaw sa akin. Minsan, umuwi kami ng probinsya, naalala ko. Sa gitna ng daan, sir, papunta kami ng Bicol. Sa gitna ng daan, may batang babae nakaputi. Nakita ko. Okay. Sabi pa ng driver, ba't may bata ditong babae gabi? Nakita rin ng driver niyo? Nakita rin ng driver, nakita ko rin siya. Dati naman, pero ngayon kasi hindi ko na rin masyado maalala. Pero alam ko dati na nakakaramdam din ako, pero hindi ko na rin siguro din, hindi na kasi focus doon. Work, kaya na parang nawalaan na din yung ano mo. Posible eh. Naaano din kasi sir eh. Pagka hindi, kaya yung sabi ko sa kapatid ko, huwag masyadong i-focus lalo na kung negative yung nararamdaman mo. Correct, oo. Posibleng meron ka rin, nasa dugo nyo eh. Ang dami nyo eh. Pero ayoko po talaga. Kahit ano. Pag ka nga sa bahay, hindi kami nagkukwentuhan ng ganyan kasi baka magbalikan. Oo, baka ma-attract nga eh. Dito sa office namin, okay naman. May nakakakita daw, pero ako wala naman ako nakita. Ikaw wala? Pero, okay. ito, last na sir, yung sige, sa office namin. Hindi ko na sasabihin office namin kasi sabihin kilala, baka marinig na kasama ko. Oo. There's this one time, nagmi-meeting yung boss ko, tapos 2 staff. So, nandun sila sa office nila. Di nag-uusap sila sir, nakasarado pinto. Bigla daw sir, may dumaan sa harap nila sa gitna. Napahinto sila lahat. As in sa gitna nila lahat? Gitna, nanahimik silang bigla. Sabi, ano yun? Yung kasama kong, yung babae, yung isa ng staff na babae, ang narinig daw niya may bumubulong. So, pero, alam mo sir, kasi pag totoo yung din sinasabi nila, pag nandyan, hindi ka makakareact agad eh, kung ano ba yun. Oo.
Hindi agad ma-process ng mind mo eh. Oo. Narinig daw niya may padating, pero hindi naman niya inisip na nagtataka. Nakasarado yung pinto, bakit hindi yata dumaan ng pinto. Tuloy-tuloy sila sa meeting, usap. Tapos sir, yung lamesa, dumaan sa gitna nila mabilis na puti. Tatlo sila, parang na-stand daw sila for 5 seconds na hindi sila nakapagsalita na kung ano ba yung nangyari. Tapos parang na-stand sila, ano yun? Ano yung dumaan? Tapos bigla sila naglabasan, nagkukwento na sila sa amin na may dumaan sa harap kasi itong building namin, sir, medyo para 50 years plus na to dito sa Ortigas eh. Oo. So, kaya parang alam namin na marami na talaga dito. Mga lumang office talaga. Hindi ko naman narinig ito nagkukwento ng mga multo sa tagal ko dito. Minsan lang sila nagkwento na alam mo totoo. Pero question, this year nangyari yan? Sir, mga 2015 pa yun nila nakwento sa akin. Okay, sige. Pero nandito rin ako noon, nagkwentuhan sila. Kasi bigla sila naglabasan ng office eh. Nagtakbuhan sila eh. May dumaan sa harapan namin. Pero yan, totoo sir, hindi ka makakariyak pag nakita mo. Oo. Totoo nga. Feeling ko nga. Pati ako kung mangyari yan. I mean, ayoko. Kung meron man dito, ayoko. Pero kay sir, di kayo talaga nakakakita. May masaya na ako manhid ako. Okay lang. Interesado lang talaga ako. Ako rin eh. Ayoko rin. I mean, pareho sa'yo. Nakikinig tayo sa pag-ano. Interesado lang ako. Pero ayokong maka-experience. Makakita. Ako rin. Pareho tayo. So, yun sir. Ayun. Thank you. Kaya mo sir, kukulitin ko yung makakilala ko. Oo, sige kung willing magkwento. sila. Kung willing lang naman, go Andy, okay lang. Oo. Pipiguin ko yung lolo ko na Oo. about that. Oo, I'm sure maraming kwento yun. Pero yun nga, Pero paglasing sa lang, no? tagal ko siya nakikita mula pagkabata ko, parang 5 times ko pa na siya narinig magbanggit ng ganong place. Tuwing lasing lang siya, sinasabi lang niya na ayaw na daw niyang banggit-banggitin kasi nalalaman daw. Nalalaman. Yun nga daw rin eh. Narinig ko yun eh. Thank you. Thank you for sharing. God bless. Bye-bye. Thank you, Kay, for taking the time to share with us your experiences with the unknown. Talagang nahook rin kami nung nagkwento ka tungkol sa lolo mo and sa Biringan. Alam namin marami sa listeners na talagang interested sila sa Biringan, and we're doing our best to come up with another Biringan-centric episode where we get various stories from different sources where we try to analyze, and hopefully this will provide us with more information about this mythical city. If there are listeners out there with stories about Biringan, please share them with us. Kahit maikli lang yan, makakatulong yan sa ating lahat para makabuo dun sa mystery about Biringan. We're not trying to expose them, we're just trying to understand them and the mystery around this fabled city. So, kung taga Biringan ka, peace tayo. Huwag nyo kami bibisitahin. If you've had experiences with malevolent spirits as well, would you like to share these stories with us? Email us at paranormalsph@gmail.com and let's both try to understand why. Thank you to all our faithful listeners, and a big hello to all our new listeners. Welcome to our small paranormal community. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Rate and review our show on Spotify, Pocket Casts if you enjoyed it. Again, thank you for listening and stay safe.